Yung naman pong ating lagay po ng pataba, ito mga buko na po yung ating mga dati ay bulaklak. Meron siyang buo, meron din naman siyang may sira. Di naman po talaga mga katribya ito mape-perfect. Kagandahan niya kasi mga ka-farmers po yung mga buko natin na mga tagtag na bulaklak na alagaan pa ng ating ulan. Kaya hindi pa tayo nag-i-spray ng ating kalamansi. Kaya kadalasan nagbubunot tayo ng ating baging. Yan. Kumusta na po kayo mga katribya? Maulang araw ngayong buwan ng Setyembre. Ngayon mga katribya, ito maambon-ambon, halos ay magdamag na umuulan mga ka-farmers. Pero ganun pa man, ito monitor po tayo muli sa ating kalamansi mga katribya. Siguro masasabi natin mga ka-farmers, ito pong presyuhan natin, ito na yung masasabi natin na pinakabagsak na presyo. Kasi isang araw ay nag-300 ang kalamansi, 400 sa Cabanatuan City o Sangitan. Yun po kasi ang kadalasan na nagiging sipatan ng mga buyer, pati na rin po ng mga ahente. Pag bumagsak ang Sangitan, ayun, doon na po sila ngayon na nakakapagbarat sa mga may-ari. Ngayon, bakit po mga katibya na maabot po sa ganun ang presyo ng kalamansi? Kasi pagka halos may mga bunga ang lahat po ng mga mayroong kalamansian sa iba-ibang mga probinsya, pag yan po ay dumiretso sa pangapalengke at yan po ay harvestin na talaga, babagsak talaga ang presyo. Actually mga ka-farmers, hindi lang naman po ang kalamansi ang mababa. Marami rin pong gulay kagaya ng talong at ang halos lang ang tinaglang ang presyo ay ang siling labuyo. Tapos ang kamatis. Kaya kadalasan mga ka-farmers, ang kamatis, kapag pumababa ang kalamansi, tumataas ang presyo ng kamatis. Yan po ang karaniwan. Ngayon, yung naman pong ating lagay po ng pataba, ito mga buko na po yung ating mga dati ay bulaklak. Meron siyang buo, meron din naman siyang may sira. Di naman po talaga mga katribya ito mape-perfect. Kagandahan niya kasi mga ka-farmers po yung mga buko natin na mga tagtag na bulaklak na alagaan pa ng ating ulan. Kaya hindi pa tayo nag-i-spray ng ating kalamansi. Kaya kadalasan nagbubunot tayo ng ating baging. Yan. Kapag sumulong tayo, sumilong sa kalamansi, mga katribya, asahan ninyo may pagkabasa. Kaya dahan-dahan tayo. Tigas. Ayan po, ay maulan pong panahon mga ka-farmers. Nakikita na po yung mga dulo na dating bulaklak, ngayon ay mga buko na. Ito yung ating sinabugan ng organic fertilizer.
Yun ang ating pitasin. Yung malalaki na rin. Ito, gagawin natin ang ating sangang tuyo. Yung mayroon siyang kulapo. Ito, yan ang sakit ng kalamansi. Pagkakaroon ng kulapo. Kailangan baliin. Tapos sa malayo. Yung damo natin mga ka-farmers, patay na oh. Lugmok na siya. Asin, tsaka po yung ating herbicide na ginagamit. Kapag po ganito mga katribya, mababa ang presyo ng kalamansi. Hindi rin po napapahinga ang mga kawatan. Ay talagang papatulan pa rin yan. Kahit mababa. Mapapatlangan po kasi ang kanilang pambisyo. Kaya walang patawad. Ang hangad nila ay makapagnakaw. Pero ganun pa man, o di okay lang din. Ang nangyayari dyan, para ka na lang nagpalinis ng kalamansi mo sa mga kawatan na mga walang magawa. Dito sa kalamansi natin, talagang hindi talaga lumulubay. Permis palagi. Always. Kaya kamisan, pag maliliit ang kalamansi, sa iyo. Pero pagka lumaki na, hindi na sa iyo. Ay lalo na pagka pumataas ang presyo. Darating din ang panahon mahuhuli rin yan. Ang ganon. Sa isang dama, papakain ka na muna. Pag napakain mo na, busog na siya, ngayon, ikaw naman ngayon ang dadama. Gano'n lang naman yan. Panapanahon lang yan mga katribya. Kaya hindi mo dapat ikasama na rin ng loob. Linis tayo. Halos magdamag na umuulan mga katribya. Ito yung baging na ito. Kasama po yan sa nagpapabigat ng ating kalamansi. Kailangan ay ate po siyang matanggal mga katribya. Ang kalamansi kasi basta't umulan, talagang magaling siya mag-imbak ng tubig. Kailangan lang ay pupunutin natin yung ilalim para hindi na tumubo ang baging. Sa kalamansi, mababasa ka basta't ikaw ay lumusong. Ngayon, marami pong mga pumipitas. Marami rin pong mga naluluto o nasisira. Kaya mas maganda, pagka ganyan na po kababa ang presyo ng kalamansi,
palakihin na po natin. Ngayon kung nanakawan ng kawatan, bahala sa buhay niya. Okay lang yun. Namasiyahan naman siya. Na hindi lang yung mga maliliit kanyang tinitira. Ito ang karaniwang sakit ng kalamansi. Ang sangang tuyo sa pamamagitan ng mga punggos. Yan yan. Yung mga puti-puti na yan, punggos yan. Merong mga gamot na inilalagay dyan. Iba nga pintura pa eh. Pero wa-epek. Gumamit na rin tayo niyan. Ang nangyari lang, kakagastos ka lang. Mga katribya. Pero hindi siya effective. Effective pa rin ang putol, ang pag-aalis. Agapan na lang po natin para hindi po makahawa mga ka-farmers. Ayan dito sa damo, no problem sa atin. Yung Carabao grass o yung iba patiran o ano man po ang tawag doon, hindi na po problema sa amin kung paano yun ay puksain. Yan, dahil nakakuha na tayo ng magandang pampuksa, pampatapang sa ating herbicide. Alang iba kundi yung ating asin o pwede rin pong pataba. Yeah, pwede natin gamitin yon mga katribya. 2 takal o 3 takal na asin sa lata ng sardinas na maliit. Pwede pa naman mga katribya umabot itong atin na ito sa October. Kakaabot pa. Pero pwede rin naman tayo manghalaw na rin. Kaya lang, medyo maliliit pa. Sa ganyang presyo na 300 or 400. At tapos, papamerienda ka, papakain ka sa mamimitas. Halos hati na kayo nung tagapitas. Mas maganda pa ngayon ang kinikita ng ahente dahil sa ahente nakapagpapatubo sila ng 50 pesos kada red bag. Eh pagka nakasampung red bag ang ahente, may maliwanag siyang 500. Kung maka 20 red bag siya, meron siyang 1,000. Ganon ang ahente. Sa mamimitas naman, nagpapaupa tayo ng 100 ang isang bag, 30 kilos. Nakatumbas naman nun, mga katribya. Pag mababa ang presyo ng kalamansi, hindi naman tayo nagpapaupa po ng mahal. Kasi lalong wala pong matitira. Alam na po ng mga mamimitas yun. Dahil alam nila kung gaano kahirap din ang pag-aalaga. Kumbaga give and take, bigayan. Pag tumataas naman ang presyo ng kalamansi, tumataas din naman ang upa sa kanila. Kaya ganun naman po ang sistema natin. Kaya importante, meron tayong inaasahan. Meron tayong pipitasin. Ngayon, tinatawag po na kawit ng palakol ang August at September. Buti itong nakakaraang August, nakatikim pa tayo ng 900 yung presyo ng kalamansi. Tapos bumaba, naging 600, 650, tapos naging 500. At ngayon nga, 400, iba naman 300, depende doon sa kalamansi.
Kaya go-go lang mga ka-farmers. Ayan, mararay rin po pala yung bunga ng mga dulo natin. Ayan, malalaman po natin yan to kung marami pong sira. Pagka lumaki na po siya ng gamais, yung forma niya. Tsak naman mga ka-farmers, marami po namang matitirang buo. Karanasan na po natin yan. Yun po kasing abono ng Agosto tsaka po ng September, yung bulaklak po niya hindi po masyadong alaga, hindi ganong hindi spray. Yung mga bunga po ng November tsaka po ng Disyembre, yun ang ating natatandaan palagi kasi madalas po kasi pag-uulanan po dyan. Pero pag tumuntong na po ng October, yung bulaklak ng October, ayan, pag nag-aaraw, doon na po mga ka-farmers ang mga insekto ay gagana. Kaya marami na silang maninira. Ayan. Bumubulaklak pa siya. Bumubuko pa. Ayan, yung dahon ng ating kalamansi nakalaylay. Kaya malakas yung talagang sumaga po ng tubig. Kaya marami-rami rin po mga ka-farmers itong mga maliliit. Meron tayong pang October. Yung malalaki natin ito, tinira na rin po ng mga kawatan. Yung ate pong suki na. Okay, sige mga ka-trivia po, isang maulang panahon po sa ating lahat at stay safe na lang po sa inyo pong mga bahay. Wala naman tayo iba po mga gagawin para nun iwas na lang po tayo doon sa paglusong palagi po sa mga baha, lalo na kung meron kayong sugat, para iwas sakit sa leptospirosis. Sige mga ka-farmers, God bless po sa inyong lahat. Bye bye. Monitor na lang po kami dito po sa presyohan ng ating kalamansi. God bless po sa inyo.